president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners. Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Sasabihin natin, wag magnakaw sa flood control, pero ina-address pa natin ang pandaraya pag nangongopya sa exam. So, the culture of corruption continues to lay hold. Parati kasi tayong nagdi-disagree, kaya napabayaan ang agree. Diba? Marami po talagang magaling sa Pilipinas, diba? We really disagree with many things. So, ang napabayaan yung agree. Mr. Senate President, do you agree? Yan po ang mga sinabi ni Senator, or ilan sa mga sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang matatawag nating kontrasona, mga kapatid. Oo, pero para mas mabigyan pa tayo ng mas marami pang detalye patungkol dyan. Pero baka merong gustong i-add si Mary Mon Reyes, ay ipasok na natin. Mary Mon. Chiki, Mase, sa tradisyonal na kontrasona, ang nilinaw dito ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, yung sinagawa niyang kontrasona kanina ay hindi raw para, kumbaga, tirahin yung bawat sinabi ng Pangulo kahapon sa kanyang sona. Ito raw ay yung pagre-raise lang ng mga usapin o mga issue na hindi raw nabigyan ng sapat na atensyon sa State of the Nation address. Pero kanina, yung ilan sa mga ni-raise na punto ni Cayetano ay una kinumpara niya yung mga rural at urban na komunidad, na ang sinasabi, kailangan daw may totoo, may real na rural development project, at ang problema, wala raw pa sila nakikita ang ganito. Kaya kahit daw yung mga nasa probinsya, pupunta raw sa syudad para makakuha ng magandang opportunity sa trabaho, yung sa pag-aaral, kasi may mga scholarship opportunities and such, pero nananatiling mahirap. Same din naman daw sa mga probinsya na hindi pa nila mahagilap yung tunay na progreso nito. Yung sa transportation naman, sinasabi rin kanina ni Cayetano, natutuwa sila sa narinig na additional trains. Ito yung North-South Commuter Railway na sinabi kahapon ni PBBM. Pero ang sinabi pa ni Cayetano, kung titingnan daw ang national budget, kalye pa rin daw ang tinututukan. So for example, yung case daw nung Laguna Lakeshore, pati yung ginagagawin daw sana doon na highway. Sinabi last year at umuo daw Department of Transportation, pati ang DPWH, na pag-aaralan daw kung lalagyan ito ng kalye at kung lalagyan ito ng tren. Pero wala pa raw silang naririnig na magandang balita tungkol dyan. Even yung sa Mindanao Railway, ito rin yung sinasabing nagka-problema raw sa budget sa karating bansa sana makakasama dito. Pero yung phase 1, pwede naman daw pondohan ng gobyerno. Pero bakit hindi raw yun ginagawa? Ang sinasabi rin ni Senator Cayetano, itong mga usapin daw na to, kaya raw hindi siya naisusulong na maayos ay dahil hati-hati. Wala raw yung national vision, wala raw yung pagsasama-sama ng mga tao. Kaya sinabi kanina ni Cayetano, tulad na sinabi ni PBBM kahapon, presidente daw siya ng administrasyon, pero sinabi ni Alan kanina, ni Senator Alan, hindi lang daw siya presidente ng administrasyon, kundi presidente rin daw siya ng oposisyon. Kaya nagbumuka raw silang fraternity ngayon na ang dami raw gulo, hindi raw nagkakaisa. Bagamat iisa lang naman daw ang nais nilang mabigay at yun daw yung magandang kinabukasan sa mga susunod na henerasyon. Balik sa inyo. Pero Mary Mon, may nabanggit ba si Senator Alan Cayetano tungkol doon sa flood control anomaly? Especially nabanggit ni PBBM kahapon yung kanyang, well, hindi directly yung pinangalanan, pero House Speaker. Mas ginamit kasi na metaphor ni Senator Cayetano is yung isang anak na kausap ang kanyang ama at yung ama yung sumasagot sa curiosities or questions nitong anak niya. Nung sinabi, tinatanong daw bakit daw binungad ng Pangulo sa SONA kahapon yung flood control project. Ang sabi dito ng ama na binabanggit ni Senator Cayetano dahil ito raw isang malaking issue. Pinakamalaking issue raw ito usapin ng taon. Pero nung binalikan ni Senator Cayetano, last time daw nagsuggest daw siya sa DPWH na kahit daw yung ordinaryong cellphone daw, picturean daw yung mga proyekto para makita kung maanomalya, kung ghost o meron talagang nag-e-exist. Pero isang taon daw ang lumipas, hindi pa rin daw kumpleto yung datos na kinokolekta ng ahensya. So yun yung isang pinahapyawan related sa flood control din ni Cayetano. How about yung mga concerns niya, Mary Mon, dun sa mga kasama niya dyan sa minority? Sinabi niya kanina, yung tulad na binabanggit nila sa ng minority, unjustly daw, unjust daw yung trato dito kay Senator Bato de la Rosa, kay Senator Rodante Marcoleta,
kay Senator Jinggoy Estrada, for example, sa case ni Senator Bato, yung kawalan daw ng due process. Kay Senator Marcoleta naman, tsaka kay Senator Jinggoy, yung hindi raw nagkakaroon ng pagkakataon na gawin yung kanilang gampanin bilang senator judges o yung trabaho nila bilang senador. Kaya yun yung nabanggit kanina ni Senator Alan sa kanyang kapwa Minoria. Mary mo, nabanggit mo na rin sila bilang senator judges, no? Baka meron kang update on impeachment. Kasi bukas na para ulit magsisimula yung impeachment trial ulit, which is on the confidential funds na article, no? Article 1. Tama, Chiki. Ang nasabi kanina ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, okay, 10 a.m. na ang bagong schedule hanggang 3 p.m. ng impeachment trial, Mondays hanggang Wednesdays, kasi 4 p.m. na isasagawa naman yung regular plenary session sa Senado. Pero ang isang ninonote nila dito, napag-usapan kasi na-bring up ni na SP Sherwin Gatchalian, Presiding Officer Chis Escudero, last time nung huling impeachment trial day bago mag-SONA, ay yung pagtingin kung pwedeng maging alternating yung presentation ng documentary evidence pati ng mga testigos. For example, yung unang article of impeachment na sinalang, prosecution muna, pagkatapos sa prosecution, defense. Tapos proceed ulit ang prosecution sa next article of impeachment, tapos defense. Ang pinaka-update dyan ni Atty. Tonggol, ang nag-file pa lang ng kanilang manifestation ay yung prosecution na nire-respeto kung ano man ang magiging desisyon ng impeachment court, kung papayagan, kung gano'n na magiging siste, they will be yielding, pero ang defense wala pa. So hanggat hindi pa nagkakaroon ng filing ng manifestations ng both parties, ang in effect pa rin naman tomorrow ay proceed ang prosecution sa next article of impeachment, yung alleged misuse o maling paggamit ng public funds, ng confidential funds, at may dalawang pinapasabina na land bank branch managers. Pero related naman doon sa pinapasabina na bank documents, BIR documents, at saka AMLAC records ni VP Sara pati ng kanyang spouse o asawa ng si Atty. Scarpio, hanggang sa ngayon daw wala pang update tungkol dyan. Kaya maghihintay daw hanggang sa deadline na July 30. Balik sa inyo. Anong wisdom doon, Marymon, doon sa sinasabi ni Attorney Reggie na alternate prosecution, tapos defense, tapos documents? Kumbaga, wala naman daw magiging changes sa itatagal. Kasi, for example, kung ang trial days na binibigay ng prosecution para dito sa susunod na article of impeachment nasa 30 days, ganun pa rin naman daw yon. Depende na rin talaga yan sa time and motion. Ang tinitingnan lang is yung timeliness. For example, article of impeachment, yung unang article muna ang sinalang, prosecution, tapos sa susunod na linggo, yung sunod na article of impeachment ulit ay pepresent ang prosecution. Tapos pag natapos ng lahat, saka pala magpepresenta ang defense. Kumbaga malayo minsan yung pagkokonekta na kasi ang tagal na unang naipresenta yung testigo o yung documentary evidence. Pero ang sabi naman ni Atty. Tonggol, depende pa rin naman daw talaga yan. Pag nag-manifest na ang defense, magdedesisyon ng impeachment court. So posibilidad dyan, kung sakali umabot hanggang ngayong araw na ito, na bukas, kung magkakaroon ng ruling ang korte tungkol dyan, baka makancel muna yung presentation ng prosecution. Sa Lunes, kung pagbibigyan yun ng order ng impeachment court, defense muna magpe-present ng kanilang ebidensya at mga tetestigo sa unang article of impeachment na isinalang. Hindi, kaya ako natanong yun. Baka kasi boring pag dire-diretsong papel, di ba? Baka mawala yung atensyon ng mga tao. Naalala ko din, tinanong ko si Mary mo nito kasi nagulat ako nung sinabi niya na lahat muna ng articles ipepresent ng defense, ng prosecution, saka yung defense. Naalala ko, sabi ko, di ba, so paano yan, Mary mo? Babalikan mo ulit. Babalikan. Oo. Parang nawala ka na dun sa nakalimutan mo na. So I guess in a way, hindi po tayo abogado, pero I guess in a way, mas pabor sa defense kasi yun yung naalala mo. Yun yung pinaka-recent na maalala mo. But again, follow up. Again, hindi ako lawyer. Syempre, assume naman nagno-notes yung mga yan eh. So I hope naman hindi makalimutan. Both sides naman dapat titingnan. Pero mas fresh kasi yung sa'yo, yung feeling dun sa defense pag narinig mo latest. Ayun. Okay. Tama. So maraming salamat sa'yo, mobile journalist Marymon Reyes.